bakit mo naman iniwan yung career mo dito, yung kainitan mo, tapos na napunta ka sa Hawaii and join with the Society of Seven? Ay, magandang kwento yan. Oo. Ano naman sa'yo? 7 years old ka pa lang yata. Ngayon nagtataka ako bakit ako sumama doon. Kasi katang ko nung araw Oh. That time, so, tsaka, di lang kasi katang kayabangan ko nung araw. Bata pa. Bata pa Oh, yabang ko syempre. pa na. Anyway, tinawagan ako ni Bert Sagum. Bert Sagum. Tinawagan nila ako kung gusto kong mag-join. Pero wala akong interest nga. Kasi katang noon Tumawag sila 1975. Okay. So wala akong interest. Pero noong 1976, January, may show ko sa Hilton Hotel. At the top of the Hilton. Pinuntahan ako nito ni isang publisher ng mod magazine. Kaibigan ko yon. Tapos, sabi niya, consider mo yung pumunta ka ng Hawaii, mag-join ka sa Society of Seven. Sabi ko, binigyan ko na sila ng singer Binirecommend ako singer sa kanila. Napakagaling na singer yon. Okay. Magaling na magaling. Pinuntahan nila yon nung pumunta sila dito noong December. So, pinuntahan nila. Pero tapos in-appoint nila na appointment sila na kinabukasan magkita sila. Hindi sumipot yung singer na yun. Magaling kasi. Pero magaling siya. Magaling, hindi Magaling siya. sumipot. So, siguro talagang Para sa'yo talaga yun. Ako talaga. So, pinuntahan ako ni Ernie. Sabi ko, isipin ko muna Ernie kasi magandang offer, ganito. Isip na Ganitong offer niya sa'yo, ganito, Sabi ko, maganda. Kinuwenta ko agad yung dollar. Tapos, libre tirahan pala. Dollar agad. Hindi pa uso na yung... Wala pang manager. Wala pang manager so, noon. Kanya-kanyang, lang, hindi pa naman kami, uso yung mga manager. Sa akin, good time lang. Talaga. So, nung napunta ka doon, pumunta ako, nag-join ako sa kanila, to rehearse with them. Pinapanood ko sila sa California kasi doon sila may show sila doon at doon na kami magre-rehearse para sa opening night namin dito na sa Hawaii. Ako na yung lead singer, hindi na si Bert Rivera. Si Bert Rivera yung pinalitan ko ni daddy ni Martin. Yeah. Okay. At that time, Martin was probably teenager pa yun. Okay. Batang-bata pa. Yeah. Tapos yun, doon ako nag-rehearse. And after that, pumunta na ako sa Hawaii kami nag-opening. Tumagal ako sa kanila ng 7 years. 7 years, 7 years Hawaii. sa Hawaii. Okay. Tapos nagpunta ako ng Las Vegas. After 7 years. After 7 years. Pero napunta ako sa Las Vegas. Wala pa akong show, wala pa akong mga plano. Meron akong mga record producers na minimit ko. Nothing materialized dun sa mga ko. Kaya So, ano ginawa mo sa Las Vegas nung nandun tapos ka? hindi muna ako pumunta na Las Vegas. Sabi mo, pumunta ka kanina, tapos ngayon na naman, atras ka. hindi pa sa Las Vegas. Okay, saan? LA pala kasi LA kami nakatira. Okay, sa LA ako nakatira. Tapos? Mainland USA muna ako. Tapos habang nasa LA ako nakatira, yun, nag-iisip ako kung anong gagawin ko. Sabi ko, gagawa na lang ako ng sarili kong band. Na show band na magpe-perform din ng Las Vegas. Dadaling ko sila sa Las Vegas. So, kinuha ko, kasi nakikita ko sila nagpupunta kami ng Chicago ng Society of Seven. Nakita ko sila Jonathan. Yung mga grupo ni Jonathan na ang pangalan Music and Magic. Jonathan Potenciano and the Music Magic. So, sabi ko, ano kaya kunin ko yung banda na yun? Tapos sali ko yung sarili ko, tapos daling ko sila sa Las Vegas. Okay. Kasi may mga connection ako sa Las Vegas at that time. Tinawagan ko yung grupo ni Jonathan. Sabi ko, gusto nyo bang pumunta ng Las Vegas? Sabi nila, gusto raw nila. Sige, pupuntahan ko kayo dyan, then I will bring my notebook, and then I will write a script for the show according to all your personalities, and then we will rehearse
while I'm in Chicago. This was already 1984. 1984 yun. Okay, you form your own group Yes, ma'am. with Jonathan Potenciano. Magaling yun, magandang boses. Actually, parang hawig nga kayo ng boses na napagkakamalan na ikaw si Jonathan siya. Ewan ko kung napagkakamalan siya yung politiko. But I like his his style also. After nung group na yon, nagtagal ba kayo? Mga ilang years? Nagtagal lang ng 2 years sa 2 years lang. 2 years lang kami. Yeah. Nag-start kami sa Las Vegas ng 1985. At we were a big hit in the lounges in Vegas. Tapos kanya-kanya na kami. But I kept the name Valentinos kasi yun ang naging pangalan ng grupo, Valentinos. Nagsarili na rin si Jonathan. Ni-retain niya ulit yung pangalan nila, Jonathan and Music Magic. So after nung natapos na yung group na yon, you came back to the Philippines. Umuwi ako 1999. 89 pala, sorry, 89. 1989. Paano mo naman na-record yung Sana'y Wala Nang Wakas? Of course, Sharon Cuneta is the original. Kasi ganito ang kwento niyan, kinuha ako ng isang producer na mag-show sa Pagcor. Kasi bagong reopening ng Pagcor with the new management. Kaya ka napunta rito. So, Kaya ako napunta rito. so paano mo namang na-record ang Sana'y Wala Nang Wakas? Okay. Habang narito kasi ako, kilala ko sila Cesar Villarreal, tsaka si Nora, mga management din ng mga grupo yun dito, tsaka mga artist. Dinala nila ako sa Viva Records. Sila Viva nagdala sa akin sa Viva. Nagkakilala kami nila ng mga taga-Viva. Although before I left the Philippines, nung sumama ko sa Society of Seven, nag-meeting na kami noon ni Boss Vic Del Rosario dahil gusto niya akong ilipat noon sa Vicor kasi bago pa lang noon ang recording industry. Okay. Kaya lang sabi ko kay Vic, hindi ako pwede kasi paalis na ako, punta na ako Amerika. So anyway, ditong pagbalik ko, hindi na ako tinanggihan kaya inasign na sa akin yung mga kanta. Binigyan na ako ng mga mag-guide sa akin sa studio, mga musical director, si Homer Flores na first time ding babalik sa music industry. 2 years yata rin hindi nagtumugtog. So parang yung project ko na ako rin kababalik ko lang, si Homer din kababalik din sa industry, kaya naging title niya Back Again. Okay. Yung Back Again na album, kalahati nung Tagalog, nandun yung Sana'y Wala Nang Wakas, Sana'y Maghintay, yung Mahawi Man ang Ulap, Damdamin Para Sa'yo, at saka Tagusalama'n. Tagusalama'n, yun. Kasama ba doon sa Yun 5 Tagalog, tapos 5 namang English sa Ano kabila. yung award na napanalunan mo doon sa album na yun? Is it 1990 ko ni-record yun 1990. So 1991, I was awarded as Best Balladeer, 1991, if I remember. tsaka gold record? Gold record. Gold record naman, iba naman yung gold record. Gold record award yun. Sa sales ng Sa sales ng record. record yun. Pero yung award na Awit Awards, iba rin yun. Okay. So yun yung mga napanalunan ko out of that album, yung Back Again album. Pero alam mo, paborito ko talaga yung album na yun. Let's talk about the Sana'y Wala Nang Wakas. Yung Sana'y Wala Nang Wakas, hanggang ngayon, nakikita ko sa mga karaoke or sa YouTube, maraming kumakanta nung version mo. Pero ang na-notice ko lang sa kanila, talagang yung huli, yung pinakabuntot na maraming hindi tumutugma talaga na nahihirapan sila doon. Of course, alam ko kung ano yung style mo doon. So siguro next time or maybe now you can also Next time. you can also Next share episode. it to them. Next episode. Hindi na, diretso mo na. Hindi, wala pa ako. Next episode. Next episode, wala na tayong pag-uusapan ng next episode patungkol yun sa... Hindi, kung mayroon kayong mga tanong, ilagay nyo sa comment box. Ano po? Opo, pag may mga tanong kayo, mag-comment lang po kayo at para nun may mapag-usapan ulit kami sa next. That's right. may content ulit kami because para at least masagot namin lahat ng mga tanong ninyo. Marami pa po kami mapag-uusapan at don't forget to subscribe, likes, and just hit the notification bell para at least kapag may bago po kami mga videos, ma-notify kayo.
Share nyo na rin. share nyo na rin, Share di ba? nyo na rin. Kasi kami talagang gustong malaman kung ano na ba ang nangyari kay Jun Polistico. Nasaan na ba si Jun Polistico? Sabi Kaya, niya, buhay ko ba? buhay pa ba? Maganda pa ba ang boses? Guwapo pa ba? Siyempre, ito nakita naman ninyo, di ba? Maganda pa ang boses. Guwapo pa. Okay? Buhay pa. Malakas na malakas pa. So, ngayon, ang tanong nila, ano na daw ang ginagawa mo ngayon? Do you still sing? Or what do you do? Para sa kanila to, itong mga... Siyempre, hindi ko naman maiiwanan yung singing, di ba? Kasi yun ang aking passion. I can't live singing. Singing is my life. Yeah. So, that one, of course, yung mga Kumakanta ka pa. kumakanta ko, Oo. mga invitation, mga events, mga Kaya ganyan. kapag gusto niyong imbitahin siya, welcome po. Pwede niyo siyang imbitahin. At maririnig niyo talaga. Iba rin kapag live, di ba? Iba pag live kasi mafe-feel mo talaga yung presence at saka ibang mag-perform to, I'm sure. Ibang mag-perform sa stage. Yan lang muna po ang aming topic for today. At next episode na natin pag-usapan yung bumalik ka ulit sa Las Vegas. Next episode po, ikukwento naman po namin kung ano yung mga naging experiences po namin nung bumalik kami sa Las Vegas or pumunta kami sa Las Vegas, kasama na po ako. Maraming salamat po at sana supportahan ninyo ang channel na to. Thank you very much and God bless you all. Bye-bye. Good Bye. night.